Did you know kung ano ang lukewarm Christian? At ano ang ibig sabihin ng isusuka kita? Sa Revelation 3:15-16? Alam ko na yan. Malamang misinterpretation na naman o misconception na naman yan. Tara, pag-aralan natin. Uy, narinig ko yung pastor ng linggo, nag-preach siya. Ang definition niya sa lukewarm ay hindi na raw nagpe-pray, hindi na raw nagbabasa ng Bible, hindi na raw nagbibigay ng tithes and offering. Wala, siyempre, pag walang tithes and offering, wala siyang, di ba? At saka sa gagamitin niya pa yung salita sa Hebrew na huwag kalilimutan ng pagtitipon. Pag hindi na raw umaaten, lukewarm na. Ganun ba yun? Revelations 3:14, sabihin mo anghel sa iglesia ng Laodicea. Pag sinabing iglesia, ibig sabihin assemblies of God's believer o God's people. Mga believer yan. It means mga ligtas na yan. Kaya yan ay tumutukoy sa mga taong nakipagkaisa kay Kristo, yung lukewarm. Shoo! Sila yung mga taong tumanggap na rin ng biyaya pero hindi nila alam yung kanilang identity. Bibigyan ko na sample. Sabi ni George Bush, dating presidente ng Amerika, nung tinanong siya ng isang reporter, ano ang pinakamayamang bansa? Walang kagatol-gatol. Ang sabi niya, Pilipinas. Kaya lang, ang mga tao doon ay namumuhay ng isang pulubi. Parang ganito lang yan. Sample, sumakay ka sa eroplano. Nung pagsakay mo sa eroplano, doon ka sa harapan, nakalagay sa ticket mo. Ngayon, nagpumilit ka doon sa dulo. At nung nakaupo ka na ron, dumating na yung inyong pagkain. Sabi mo, stewardess, busog pa po ako. Tanghali, ganun din, sinabi mo, busog pa rin ako. Hanggang nagmerienda na, sinasabi mo si stewardess, busog pa po ako. Nung bumaba nga kayo ngayon sa eroplano, tinignan mo ngayon, dahil gutom na gutom ka na, pagbunot mo ng pera mo, nakita mo yung ticket, tinignan mo ron, ang nakalagay ron, meals are included. Dinadali ka. Kasi yung mga lukewarm Christian, hindi alam ang kanilang identity. Hindi nila nalalaman kung ano ang inclusion ng ticket na tinanggap nila. Ibig sabihin, kung tinanggap mo yung biyaya, alamin mo yung benepisyo ng biyaya. Hindi lang yung kaligtasan sa kaluluwa. Meron yung tinatawag na sa journey mo. Ano yung sa journey? Yun yung dapat namumuhay ka ng isang matagumpay na Kristiyano. Dahil ikaw ay more than a conqueror. Andyan yung blessing and favor na nasa iyo, na magagamit mo sa pang-araw-araw na buhay mo hanggat ikaw ay narito sa lupa. Ang definition ng lukewarm Christian, unang-una, believer sila. Ibig sabihin, tumanggap na sila ng grasya. Kaya lang, namuhay sila ng mixture. Ano yung mixture? Yung alam mong biyaya na ng Diyos, na please mo ang Diyos dahil sa kay Kristo na nasa iyo, tapos gumagawa ka pa ng paraan para ma-please mo siya araw-araw. Mag-pray-praise and worship ka. O yan. Magpe-pray ka, tapos ang motibo mo, ma-please ko ang Panginoon. Yun ba? Hindi yun. Ngayon, ano ang big idea dyan sa lukewarm? Ang lukewarm Christian ay mga believer. Ang issue dyan ay identity, hindi salvation. Sila yung mga tumanggap ng grasya at namumuhay ng mixture. Referring to works and grace that Kasi hindi nila alam yung inclusion nung tinanggap nila o yung benepisyo nung tinapos na gawa ni Kristo sa krus. At hindi yan salvation issue again. Sa susunod, ang pag-uusapan natin sa part 2 ay kung ang vomiting ba ay ang pag-alis ng kaligtasan o isusuka kita. Sinabi sa Bible, yun ba ay tatanggalin ang kaligtasan sa'yo? Misconception ulit yan. Tayo ay charito, karito, forever. Did you know?